ng witing pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Lord God. Hallelujah, Jesus. Ikaw ay mabuti bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mababawi o may kukubuling maging sa dilim ng gabi. Sandigan matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aming puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahigit tulutan. Salamat, Panginoon. Salamat. Ikaw ay mabuti bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mababawi o may kukubuling maging sa dilim ng gabi. Sandigan matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aming puso. Hindi na pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahigit tulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aming dalangin, sa kalakasan sa iyo nanggagaling, sa pagtutulong at pagtutubig mo sa amin. Salamat, Panginoon. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa iyo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti,
You are welcome to send your tithes and offering and your seed to the man of God. May the Lord bless your generosity and your support in our ministry. Kindly send your seeds and your tithes into this GCash account number, 0912-7327627. God bless you bountifully.
Happy Lord's Day po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Bago pa ako mag-share ng salita ng Panginoon sa araw na ito, nais ko pong hikayatin po ang lahat ng kapatiran dito sa ating church. Get involved in our Connect group. Right now, we have 139 Connect groups. 41 Connect groups sa ating community, 77 Connect groups sa ating mga family, at 21 Connect groups sa mga kabataan. All in all, we have 139 Connect groups. Yung pamilya mo na lang yung kulang. Get involved and participate sa pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. At alam ko po, pagpapalain tayo ng Diyos sa pagsunod natin sa Kanyang kalooban. We have to win souls and make disciples. We have to bring the Word of God to our family, to our community, to all the young people out there. Pagpalain po tayo ng Panginoon. My topic today is very important. It's all about being excited or being committed. Ito pa ang aking topic ngayon, excited or committed. Ano po bang pagkakaiba ng pagiging emotionally high versus having a committed heart? Alamin natin sa araw na ito ang pagkakaiba ng pagiging committed Christian sa pagiging excited Christian. Sa Luke 9:57-62, nababanggit doon ang mga salitang ito. I will follow you wherever you go, he said. And Jesus replied, foxes have holes, birds have nests, but the Son of Man has nowhere to lay His head. May isang tao na nagsabi kay Jesus, Panginoon, susunod ako saan man kayo magpunta. Ngunit sinabi ni Jesus, may lungga ang asong gubat, may pugat ang mga ibon, ngunit wala man lang mapaghigaan ang anak ng tao. In other words, pinauunahan na ng Panginoon ang mamang ito na gustong sumunod sa Kanya. The Lord was saying, my discomfort, my inconvenience, at my sacrifice sa pagsunod sa akin. Hindi sapat na excited ka lang or you feel hype sa pagsunod sa Kanya. Kailangang alam mo ang pinapasok mo. Alam mo ang sinusuong mo. Kung maglilingkod ka sa Diyos, alam mo ang kaakibat o kailangan sa gagawin mong pagsunod sa Kanya. Ang mga excited Christians, mabilis ma-hype, pero mabilis ding mawala. Kapag committed Christian ka, hindi ka lang umaapoy sa simula, kundi naninindigan ka hanggang sa dulo. Ang tanong, ikaw po ba ay excited lang or committed ka talaga? Point number 1, excited Christians are moved by emotion, while committed Christians are moved by conviction. Yung unang lalaki sa Luke 9:57, ang saya-saya niya nang sabihin niyang, I will follow you wherever you go. Pero sabi ni Jesus, wala akong tutulugan, wala akong mapagpahingahan. Biglang tahimik siya. I want to warn you, excitement fades, but conviction remains. Excitement is based on feeling, while commitment is based on faith. Napansin niyo po ba sa sarili niyo, nung mag-i-start pa lang tayo sa ating discipleship training, lahat excited. Nung may binibigay ng assignment, yung iba tila nawala yung excitement. Ilan po ba sa atin yung grabe yung excitement nung mag-uumpisa tayo sa ating mga family connect? Pero ngayon, mukhang yung iba na disconnect, nagpapatuloy pa ba yung family connect o naglaho na? Kung feel mo lang mag-serve pag masaya, pag convenient, baka excited ka lang at biglang titigil kinalaunan. Pero kung kahit pagod ka, tuloy ka pa rin, committed ka na noon. Kahit may challenge, naroon ang commitment,
nagpapatuloy. Excited Christians follow when it is convenient. Committed Christians follow even when it is costly. Another man in Luke 9 said, "Let me first bury my father. Ililibing ko muna ang aking ama." Ibig sabihin, wait lang, may kailangan pa akong unahin. Sumagot ang Panginoon sa Luke 9:62, "No one who puts a hand to the plow and looks back is fit for the kingdom of God." Ang nag-aararong palingon-lingon sa kanyang likuran ay hindi karapat-dapat sa aking kaharian. Gusto mong mag-serve, pero meron kang ibang pina-priority. Meron kang ibang gustong unahin o may mas umaagaw ng attention mo. Hindi ka makapokus sa pinagagawa ng Diyos sa iyo. Distracted ka sa maraming bagay and you cannot give your best to God. Kapag palingon-lingon ka sa iba, hindi mo magagawa ng maayos ang trabaho mo. Ang tendency, magiging out of focus ka. Magiging mapagdahilan ka. Maaagaw ka ng nililingon mo. Hindi ka na mawawala ng excuses. Lagi ka na lang may dahilan, lagi ka lang may alibay. Kasi ganito, kasi ganyan. Kapag magsiserve ka, pumukos ka. Sabi ng Bible sa Hebrew 12, verse 2, "Fix your eyes on Jesus, the author and the finisher of your faith." To be fixed means you are permanent, unwavering, immovable. You remain. Kapag committed ka, magiging mapamaraan ka. You make a way. Nakapokus ang energy mo sa Kanya at kaya mong magsakripisyo. Even if it takes your time, strength, and resources. Excited Christians ask, "What can I get from God?" Committed Christians ask, "What can I give to God?" Iba ang pag-iisip ng mga taong committed. You are willing to give. You are willing to get out of your comfort zone. Handa kang mahirapan kahit may inconvenience on your part. Kaya mong mag-sacrifice kasi alam mo sa Diyos mo ito ginagawa. Committed faith stays kahit may sakripisyo. Excited Christians start strong. Committed Christians finish well. Marami ang nag-uumpisa, ngunit kakaunti ang nagtatapos hanggang sa dulo. Madami sa umpisa, ngunit kakaunti ang nagpapatuloy. Madali ang magsabi ng yes, Lord, pero mahirap panindigan. Kumusta ang church life mo? Kumusta ang church attendance mo? Kumusta ang connect group nyo? Kumusta ang discipleship training mo? Nagpapatuloy ka ba? Jesus never called us to be fans. He called us to be followers. Hindi siya naghahanap ng mga tagahanga. Ang hinahanap ng Panginoon ay tagasunod niya. 2 Timothy 4:7, "I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith." Excitement is a spark. Commitment is a flame that keeps burning. Kahit mahangin, kahit madilim, kahit mahirap. Excitement is good, pero hindi sapat. God is not looking for momentary passion. He is looking for daily obedience. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng pansamantalang apoy, kundi pagsunod na tuloy-tuloy. Tanong muli, Christian ka ba dahil excited ka lang sa blessing? O committed ka kahit sa brokenness at sacrifices? Lord, make me more than just excited. Sanang panalangin natin,
ay ganito. Make me more than excited. Make me committed. Ayokong sumunod lang kapag okay ang lahat. Gusto ko sumunod kahit kailan, kahit saan, kahit ano pa. Paano ko tutulungan ang sarili ko na maging committed? Then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Luke 9:23. Ang sino mang nais maging alagad ko ay kalimutan ang ukol sa kanyang sarili. Buhatin ang kanyang cross araw-araw at sumunod sa akin. Hindi lang tuwing may event, tuwing masaya o tuwing may blessing, kundi ang pagsunod ay araw-araw. Tatlong susi to help yourself become a committed Christian. Una, make a daily decision to follow Jesus. Sabi ng Bible in Luke 9:23, take up your cross daily and follow me. Hindi ito one-time prayer lang. Hindi sapat yung nag-altar call ako dati. Commitment is not a moment. It's a daily decision. How to apply this? Paano mo ito may i-apply sa iyong sarili? Manalangin ka araw-araw kahit hindi mo feel. Basahin mo ang Word of God kahit antok ka. Sumunod kahit mahirap. Yung alam mong pinagagawa ng Diyos, pagsikapan mong gawin at sundin. Araw-araw. Consistency builds commitment. Secondly, stay planted in the right environment. Ito ang pangalawa, stay planted in the right environment. Psalms 92:13, those who are planted in the house of the Lord shall flourish. Kapag ang isang halaman laging nililipat, hindi lumalago. Ganon din sa faith. Kapag laging absent, laging nasa labas ng fellowship, mahirap maging committed. Be present in the church always. Huwag kang pala absent. Be planted in the house of God. Ang ibig sabihin niyang kapatid, laban ka lagi ng gawain ng Panginoon. Every time may pagtitipon sa church, nandoon ka lagi kasi you are planted in the house of God. Join a small group regularly. Sumali ka sa ating mga connect group. Be a part of a cell group. Priority mo dapat ang pag-join sa ating mga connect groups during weekdays. And surround yourself with believers na committed din. Paligiran mong sarili mo ng mga taong committed kay Lord. Huwag kang dumikit sa mga Sunday Christians lang o sa mga churchgoers lang. Dikitan mo yung mga sold out kay Lord. Yung alam mong talagang mahal si Lord. Malalim na ang relasyon, hinahanap-hanap lagi ang Panginoon. Pangatlo, choose discipline over emotion. In 1 Corinthians 9:27, I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Sinasanay ko at pinahihirapan kong aking katawan kagaya ng isang mahusay na manlalaro. Hindi mo laging feel magbasa ng Bible. Hindi mo laging feel mag-serve. Hindi mo laging feel umattend. Pero kung gusto mong maging committed Christian ka, dapat matutunan mong huwag hayaang feelings ang mag-control sa iyo. Huwag yung kapag pakiramdam mo, gusto mo, inhigusan ka mag-church, mao ka lang ma-church. Pairalin ang discipline. I-push mo ang sarili mo. Pilitin mo ang katawan mong dalhin ang sarili mo sa lugar kung saan ka nararapat.
Disiplina sa sarili ang gawin mo at ipamuhay mo ito. Discipline builds strength. Strength builds character. And character builds commitment. Kapag disiplinado ka, lalakas ka. Set your regular schedule. Dapat naka-schedule na nasa tahanan ka sa sama-samang pagsamba. Hindi yung pala absent ka. Faith is a continuing journey. Ang pananampalataya ay inaalagaan, pinalalakas. Set a time every day to pray and read the Word of God. Even when you don't feel like it. Ang tawag dyan ay discipline. Kahit tinatamad ka, kahit parang ayaw mo, kahit hindi mo feel, pero you push yourself to read the Bible. You push yourself to pray. That is discipline. You won't wake up one day magically committed to Christ. Hindi ka po gigising na bigla nagulat ka na, committed ka na. Wala pong ganoon. Ang commitment ay isang desisyong gagawin mo. At pagsisikapan mong panindigan sa buhay, araw-araw. Commitment is a choice you make every single day. Parang pagbubukas lang ng iyong tindahan o pagpasok ng eskwelahan o pagpasok sa iyong trabaho. Na kahit minsan ay tinatamad ka, mabigat ang katawan mo, pero dahil kailangan mong pumasok o magbukas ang tindahan, pinipili mong kumilos at gawin. Kasi committed ka sa ginagawa mo. Committed ka sa routine mo. Bakit hindi mo rin ito gawin sa pagiging Kristiyano mo? Ang pagdalo sa church tuwing Sabado o Linggo, ang pag-join sa cell group, ang pag-pray at pagbabasa ng Bible, ang pagsunod sa utos ng Diyos. Make a choice to do it para sa iyong paglago. Start small. Stay faithful. Stick with Jesus even when it is hard. Pipili mo talagang gawin yung tama. Dalhin ang sarili mo sa lugar na dapat nandun ka. Sundin ang sinasabi ng Diyos kahit sa tingin mo ay mahirap. At gawin mo kung anong talagang dapat at tama sa harap ng Panginoon. God is not looking for perfect Christians. He is looking for committed ones. Manalangin po tayo. Lord, teach me to choose you daily. Tulungan mo akong hindi lang maging excited, kundi maging committed hanggang dulo. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Palapakan natin ang Diyos. Magsitayo, itaas ang mga kamay. At ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat. Ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip. Ang masayang kalooban at malakas na pangangatawan. Ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumalay sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating. At ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. God bless you. God bless you.